Sakto, alauna na. 12:59. Secured ng mga gamit. Biyahe na tayo. Chinelas, bag, goods. Around 157 kilometers yung biyahe ko ngayon. Pauwi ako ng Laguna. Doon ako dadaan sa may MacArthur Highway para maliwanag. Maaga pa naman, alauna. Saka syempre, walang sasakyan. Gantong oras. Plano ko talaga dapat alas 2 ba biyahe. Pero nagising na ako ng 11. Alas 12 ako nag-alarm. Ang tulog ko kasi kanina is 6 p.m. Sakto na rin naman yung tulog ko. Medyo mahaba-haba na. 5-6 hours ganun. Para din makapag-chill ride lang ako. Hindi ako maghahabol ng oras na baka matraffic sa Manila. Kasi ngayon is Tuesday ng mahal na araw. Actually, nag-post ako nun sa groups. Tinatanong ko sa mga members doon na taga Manila kung anong araw yung maganda bumiyahe sa Maynila na walang traffic ngayong Holy Week. Sabi nila, Webes pa daw. Thursday, Friday, yan, sigurado na walang traffic. Kaso masyadong iksi yung bakasyon ko pagka ganon. Kaya naisip ko na Tuesday na bumiyahe ngayon pero madaling araw para walang traffic. Sinuggest din nila doon na pag madaling araw nga daw wala talagang traffic kasi patay na oras. Wala pang nabiyahe gaano. Ganda ng mga ilaw dito sa tulay. Pang Valentine's eh. Yan, baybayin natin ang MacArthur Highway. Diretso ng Laguna. Holy Week vacation. SM Telebastagan. Ito yung daan kapag dito ako nag-shortcut. Yan, dito sa may kanang side na yan. Madilim nga lang dyan. Kaya dito na ako dumaan para maliwaliwanag. Pagka ganito na madaling araw, gabi, pacing ko lang 60 to 80. Kasi alam nyo naman, limited din yung visibility natin pag gabi. Kahit pa sabihin man na meron kang mini driving lights, yan ako, may mini driving lights ako. Hindi mo pa rin talaga siya kita yung kapag sobrang bilis ng takbo mo. Kaya mas okay kung mabagal lang yung pacing mo. Mas importante pa rin yung safety natin. Lalo ganyan na gabi na biyahe. Sa San Fernando na to, maluwag ang San Fernando kapag madaling araw, halos walang sakyan eh. Gawa na pala yung kalsada dito yung sa may malapit sa intersection. Dati lubak-lubak dito eh. Ngayon okay na. Although hindi rin pantay-pantay yung gawa. Pero okay lang naman. Compared dati na talagang bako-bako dito. Or butas-butas yung mga semento ng kalsada. Ngayon okay na. Ewan ko lang dito pagpadiretso makalagpas ng intersection saka hanggang sa palit medyo okay na yung mga kalsada, wala na masyadong sira-sira. Intersection ito papunta ng SM San Fernando. Ito gawa na dito. Pag kasi nagbubulakan kami ni Obier, ang daan namin lagi sa Mega Dike eh. So doon na yung lusot namin sa kabila sa may rotonda doon sa may makalagpas ng palengke. Kaya ngayon na lang ulit ako nakadaan dito sa part na to. Yan, medyo okay na yung kalsada dito. Itong rotonda, ayun yung papunta ng palengke. Doon sa may McDo na malaki. Pinakamalaking McDo sa Pilipinas. Doon yan. Ito okay na rin dito mga kalsada. Yung Apalit Speedway. Dilim pa rin dito. May mga ilaw na ng konti. Doon sa may gitna. Lawak nito eh. Daming truck. Boundary na tayo ng Apalit at Kalumpit. Gawa na din dito yung papunta dun sa may Pulilan. Yung mga nakaraan na umuwi kami dito, ginagawa yan. Medyo traffic dyan minsan. Ayan, tapos na. Semento na lahat. Ito, pinantay na to eh. Dati ito taas baba. Ayan ito, itong mga tulay. Ngayon, pinantay na nila ang kalsada sa tulay. So, okay na. Ewan ko lang dun. So, padiretso na Malolos. Hindi pa ako nakapunta ulit dun eh. Kung kamusta na yung mga kalsada ron. Kung ano mga ginagawa. Tingnan natin mamaya. Alas 2 na pala. Isang oras na tayong bumabiyahe. Ito na tayo sa may Kalumpit, Bulacan. Luwag talaga eh. Sarap ng biyahe. Pag chill ride ka. Tsaka malamig. Pero sakto lang yung lamig. Hindi sobrang lamig siya. Mainit din kasi panahon ngayon eh. Na mahal na araw summer. Ligo na tayo. Giginto na tong lugar na to. Tapos pa Marilao tayo. Pag diretso doon, NLEX yan. Dito tayo. Punta ng Marilao. Hanap ako ng maliwaliwanag. Tapos makapag-set up na ng maps. Alam ko naman hanggang Monumento. Pero pag yung padiretso na doon, hindi ka na masyadong tanda. Mas makakay kung may maps. Liwanag dito oh. Kung ganito lang kaliwanag lahat ng kalsada no. Sarap siguro magbiyahe lagi ng gabi. Sobrang liwanag oh. Checkpoint oh. Sila na mamara. Mga ginagawa bang kalsada dito. Marilao, Monumento. Taas tayo. Ang Monumento ang daan natin. Nag-set up na ako ng maps. Start na tayo ng biyahe. Okay din tong parang may sandalan ako. Hindi ako masyado naglilin. Para naka-straight body lang. Pag-angkas ko si Obier, syempre hindi pwede yan. Dito ko nilalagyan. Pag-angkas ko si Obier. Yung Immortal Tunnel Bag. Para ako may backrest din sa gantong setup ng tunnel bag. Hindi kasi akong dadala ng top box kapag nabiyahe. Maalog-alog kasi pagka may top box. Parang purpose lang talaga nun pagka kasama ko si OBR para may sandalan siya. Tapos tagayan din ang gamit. Pero pag solo lang hindi ako nagta-top box. Ganda na pala dito oh. Lapit na magawa. Stasyon ng tren. Yung padiretso ng Clark yan eh. Panda rito yung SM. Ganda pa rin ang kalsada rito. Hindi pa nasisira. Mukhang matibay yung pagkakagawa dito. Diretso lang tayo dito. Ay, stop.
Ito, saan kaya itong daan na to? Ito kasi yung pamonumento eh. Ganda dito, maliwanag. Sarap bumiyahe pag ganito. Maganda yung mga street lights dito, malakas. Ayan, Valenzuela na tayo. Valenzuela People's Park. Monumento na tayo. Second exit daw. Doon, diretso na yun. May voice prompt pala tong intercom ko, nakakonect sa phone. May voice prompt siya ng Google Maps. Diretso lang tayo, sundan natin yung maps. Kailangan makabisado ko rin to eh, para pag umuwi kami ni OBR ng madaling araw, para kabisado ko na. Liwanag din dito. Liko daw tayo dito, left tayo dito. Lumiko na ako dito, pa kanan. Mas maganda pa ganito na madaling araw, walang distractions masyado. Mas matatandaan mo yung lugar ng mga dinadaan, ng mga nililikuan. Maluwag kasi yung kalsada, kaya hindi ka masyadong malikot ng mata. Mas makaka-focus ka, kumbaga. Palengke itong pinasukan natin. Dito tayo, left. Sunod lang sa maps. May akyat dito ng bridge, tapos sabi nung Google Maps, keep left at the fork. Para siguro hindi ka pumunta dun sa may baba, para taas lang. Maganda rin na nakakonect sa intercom eh, no? At least nagkaka-idea ka, hindi ka makalilito. Pero alam ko naman dito pagka may mga ganitong akyat, sarap magbiyahe sa Manila ng gandang oras, no? Pagka kasi umaga matraffic talaga dito eh. Pero ako lang pag uwi ko, baka Biyernes ako umuwi eh, Friday malamang walang sakyan nun kasi nag-aalisan sila or nandun na sila sa bakasyonan ngayong Holy Week. Ito, kakanan daw tayo dito. Oh, hindi, kurbada lang pala to eh. Tapos pakaliwa tayo. Ayun, kakaliwa dun sa intersection na malaki. Tinitingnan ko rin yung mga signage eh, mga nakalagay naman. Hindi ka rin malilito. Mga taga rito, kabisado na to syempre. Ako kasi, bihira lang naman dumaan dito. Medyo kinakabisado ko. Salita ulit si Maps. Turn left daw tayo. Left. Nalagpasan ko yung entry ng Skyway. May signage na nakalagay. Motorcycle below 400cc not allowed. Dire-diretso lang tayo. Medyo marami na nagsasakyan dito, no? Kahinto muna ako na wala pala yung signal ng maps ko. Wait lang. Okay na. Diretso na ulit. Mukhang sa gilid na tayo. Hindi, dito yata. Kabila pala dapat. Mayroon pa naman ditong pasukan. Straight lang daw. Ay, mali. U-turn tayo. U-turn slot. Diretso pala dapat sa taas, no? Tama na siguro to. Diretso. Ito yung pa Skyway, pataas. So, dito tayo sa kanan. Sabi na rin ni Google Maps, slight right daw. Yan, mag-rotonda tayo dito. Kanan. Tapos, ikot. Second exit sa rotonda daw. Yan, diretso. Tapos, may isang liko pa eh, bago mag-East Service Road. Nagloko kanina yung maps eh. Nakawala ng signal. Napaligo tuloy ako dun sa isang liko. Yung settings ko pala sa Google Maps, naka-motorcycle siya. Diretso tayo. Naka-avoid tolls and ferries. Yan, so far, hindi naman niya ako pinapapasok sa mga expressway na daan. Tapos naka-on yung date ako. Yan lang, naka-on. Ito na yung pa-East Service Road. Magle-left na tayo dito. Left, tapos right tayo dito. Ayan, ito na yung East Service Road. Tanda ko na. Ito lang yung naalala ko eh, no? Yung last time na pumunta ako dito, parang 2 years ago yata. East Service Road, dire-diretso na to. Nang papunta ng Binyan yata ang kasunod. Tapos Santa Rosa. Medyo mainit dun. Kahit pa madaling araw, mainit pa rin eh. Siguro dahil sobrang dami sakyan, daming usok, no? Kaya mainit. Dito medyo malamig-lamig. Turn right daw, sabi ni Google. Tapos left. Right, then left. Yan, diretso na. Pabinyan, Muntinlupa, City Hall, Star Mall, Manila. 3:54. 3 hours na biyahe. Alauna ako umalis sa bahay. Medyo may traffic pa rin pala talaga doon pag sa EDSA. Nagugutom ako. Paghanap kaya ng pagkain. Nag-crave ako ng Angel's Burger. Ang dami ko nadaanan kanina dun eh. Yung Hungarian, spicy Hungarian. May hanap ako. Pag may nadaanan, breakfast ko na rin siguro bago umuwi ng bahay. San Pedro, no? May daan din dito sa kabila eh. Parang papalengke. Diretso tayo dun. Ang liwanag dun, no? Sa dinaan natin kanina. Kita madilim na ulit. Ganda ng mga puno, may design. Nasa Santa Rosa na ako kaso wala pa rin ako mahanap na Angel's Burger. Hanap-hanap lang ako dito. Yan, SM Santa Rosa. Pulo na. Pang iba na itsura ngayon. Doon yung dati kong work sa may pulo. Lapit na tayo. Malapit na sa crossing to eh. Ito yung Lianas. Kailangan open pa to. Kala ko yung Walter Mart yung sarado na eh. Dito na. Biglang lumamig dito sa bandang Bukal. Ang lamig na. Ito kasi pabundok na to eh. Itong pa Los Baños. Boundary ng Calamba at Los Baños. Mga bundok na. Ramdaman na yung lamig ng madaling araw na legit na malamig na.
Hindi kagaya doon sa Maynila, mainit. Wala nga lang parang Angel's Burger. Pag wala, doon na lang ako sa kanto namin. Meron naman yata doon mga burger or 7-Eleven. Maga pa kasi baka tulog pa rin mga tao doon sa bahay. Oh, may McDo na dito. Ito na yung sa kanto namin eh. Ano kaya ako kumain sa McDo? Mukhang walang burgeran dito sa kanto. Kaya na muna ako dito sa may McDo. Meron na palang McDo dito sa may kanto sa amin. Breakfast. Dito ako sa may baywalk sa amin sa Sukol. Yan ang dagat. Dito kasi yung bahay ng utol ko na isa. Kasi parang tulog pa, umaga pa kasi. Libot-libot muna ako dito sa amin. Ganda dito na, maliwalas. Punta kami ngayon kila Adjo, kaya utol ko. Jok. Sa Animal, sa shop niya. Ito yung shop ng utol ko, Animal, dito sa may Letran malapit. Ito yung shop ni Adjo. Ito, meron siya mga jersey. Ang motorbike. Ano, ganda. Ito maganda oh. Ang basketball. Jersey. Ganda ng print. Meron din siya mga jacket. Ito. Pasya lang kayo pag napadang kayo dito sa Laguna. Ang shop ng hotel sa Adjo. Jok! Hi po. Mahihayin eh. Sarap ng kape. Morning. Ay, si Buyoy. Buyoy, sama ka sa vlog. Morning po. Lasing kami eh. Gabi. Mabalin naman yung beer. Opo, Red Horse. Dahil nakapunta kay Lakier sa Team K-Works, Cuenca, Batangas. Malapit lang yun dito sa amin, nasa 36 kilometers. Siyempre, nag-maps na ako kasi hindi pa ako nakakapunta dun. Ligo tayo dito sa may bypass ng Bukal para hindi na dediretso dun. Mas malayo yata dun yung pag nag-crossing. Okay, nabot tayo ng stop. Ayan, Bukal bypass. Sarap dito, malamig. Parang pataas to eh. Tsaka mapuno siya. Ginhawa. Pero bayan-bayan ang dadaanan natin. Paglabas natin dito, exit na tayo. Bigayan lang. Oy, putek, nagbanggaan. Hindi nagbigayan. Walang stoplight. So, ang may kasalanan yung isa, yung paliko. Right of way niya eh. No? Ang problema sa ganyan, nabala pag hindi nagkabigayan. Batangas na tayo agad oh. Medyo madami din palang mga traffic dito pero sakto lang naman, flowing naman. Madami lang yung volume ng mga sasakyan. Ngayon na lang ulit ako nakapunta dito eh, sa Batangas. Hili ko na dito. Oh, ganda dito oh. Parang maluwag dito oh. Parang bypass no. 19 kilometers na lang. Mali pala yung sabi ko kanina, hindi lang siya 36 kilometers. Hindi lang yata nag-update no. Pagka-start ko, nag-iiba kasi yung minsan. Pero around mga 60 kilometers. Ganun ang distance. Medyo matraffic nga lang yung biyahe ko. Pero sakto lang naman. Ito, ang ganda na dito. Diretso lang. Haba ko, diretso. Ganda, may bike lane doon sa gilid. Ito na yung labas ng bypass. Ayos, hindi ka na doon sa traffic. Cuenca, Taal. Pag diniretso mo kasi ito, pwede kang magtaal. Oh, nasabit yung kuryente. Sumabit sa truck. Lapit tayo. 5 kilometers na lang. Ganda para dito sa kanila. Parang mataas siya ang lugar. Mga banking oh. Ganda ng view. Parang magaling bumangking si Kir eh. Daming bangkingan dito sa kanila. Iligo na dito. Ito pala yung papasok ng kanila. Dito. So, Chokes to go. Kaliwa tayo. Ito na. Pas na ako. Ito na pala. Hello. May nag-a-apply. Taga malayo. Hindi ko kilala. Bagang mechanic, nag-apply ako. Training program. Hindi, gusto mo mamaya. Try mo natin pag-aralan mo yung ADB mo, Raymap. ADB? Oo, tulungan kita. Tulungan kita. Ito yung niya, shop ni Kier. Ito yung Rhino. Tapos doon yung iba sa maintenance. Ito, yung sa may kabila. Sa maintenance. Tol. Team K-Works. Tol. Kaway ka sa vlog. Tol. Yun na. Marami nagpapagawa ngayon. Nakakilala sa atin. Naka-ADB sila. Shoutout po sa ADB 160 Batangas. Yun, Team nice. Batangas. Yun, Team Batangas. Dito ako ngayon kala Kier sa Team K-Works sa Cuenca, Batangas. I-remap niya yung ADV. ADB 160. Dumating si Ian kanina, nagkabiglaan lang kami. Bigla siyang dumating. Mga
10 Oo, ata, umaga, 11 umaga ng yun. umaga. Kaso yung kaya inuna namin yung sa mga customers, syempre mga taga Malalayo, meron taga Bulacan, meron taga Tondo. Yun kasi mga nagpupunta dito, laging mga taga Malalayo. Kaya syempre, hindi naman namin pwedeng madaliin yung trabaho. Iba yung bilisan tsaka madali. Sulitin namin yung effort, tsaka syempre, iniingatan namin yung pangalan namin. Siguro ano na to, kung kasama tong kay Ian, siguro mga pang 11 na siguro na remap to. Oo, ngayon. Bukod pa yung maintenance. Everyday kasi maximum lang namin 10 remaps or ECU tuning. Kasi sa isang remap and tuning inaabot kami 30 to 1 hour. Pinakamatagal na yung 1.5 or 2 hours. Bali, rundown ni Kiera yung mga gamit, kung ano mga nakakabit sa motor. Tapos syempre, kung ano yung purpose ng remap, ano ba yung ECU remap sa mga stock na ECU na ginagawa. Pagka magpapa-remap kayo, ang kailangan nyo number 1 itong sa lambda or AFR sensor. Kanina kasi itong pipe na to, wala pa, nilagyan lang namin. Ito nga pala yung kinabit namin. Ito yung Racing DNA, ito yung mga sample pa lang. Pero next month, darating na yung stocks niya ito. Then magkakaroon din tayo. Isa si Ian sa mga una nakasubok nito. Wala pang packaging, sample pa lang to. Racing Pero DNA. pasado na kaya. Yan. Ito nakakabit na. Tapos ito yung taklob. Ito yung O2 sensor. So ito yung kinabit na bank sensor na yun nga yung nilagay. Racing DNA na bagong brand. Ilalabas ni Kier. Ngayon, malapit na. Madaming ano dyan tol, madaming nalilito. Ito kasi itong maliit na to, narrow band sensor yan. Then ito yung wide band. Para ma-tune mo ng mas maayos, dito ka magbe-base. Sa FI, hindi totoo yung sa sunog ng spark plug ah. Laging dito sa wide band sensor. Wide band sensor ang mas accurate kumbaga. Ay, yung ano tol, yung sa RPM. Ito yung isa sa mga tool ng kasama yung sa dyno namin. So nakakabit siya sa high tension wire para makalibrate yung roller, same ng RPM sa makina. Ito papakita natin dito mamaya. Tapos ito yung test name, Motobeast ADV 160 before remap. Para kukunin natin yung result niyan, then i-compare natin after remap kung magi-improve pa kasi di ba naka-remap na nga to. Oo. Ang tawag diyan baseline. Ayun yung mga nakakabit, yan, nakapatong dito sa roller. Diyan mababasa yung horsepower. Tapos yun nga, sa RPM dito, sa high tension wire sa ignition coil. Para accurate yung RPM na nakikita niya, mas madaling mag-adjust. Ito yung sa RPM. Yung using RPM clamp, yan yung nakakonekta sa high tension wire. Then isi-simulate. Makikita mo kung hindi naka-simulate, yan yung engine RPM 46. Yan. 47. Pag sinimulate ko, kailangan magpantay siya. Pagka ganyan, okay na yan. I-fix ratio na natin. Calibrated na siya. Magiging accurate na yung RPM natin sa dyno and engine RPM. Painitin lang natin ng konti. Tsaka usually pala, yung purpose ng remap, usually magpapalit ka ng pipe para makorek yung AFR. Tapos syempre, i-improve na rin yung overall performance, yung adjusting na sa mismong ECU para mas ma-maximize yung power. Yung sa ECU remap, mapa-stock engine, mapa-upgraded engine, or mapa-stock pipe, or power pipe, open pipe, pwede mag-remap. Parang sasakyan, di ba kahit all stock yung sasakyan, nire-remap. Ang remap kasi para ma-unlock niya yung full potential ng motor. At the same time, doon lang sa safe. May safe Kasi na range. pwedeng mag-remap kasi pero delikado. So doon lang sa safe at the same time yung power nandun pa rin. Maisingit ko lang, ang remap hindi puro AFR. Ang nagpapalabas talaga ng power niya ay yung ignition timing or yung spark angle. So yun, nakadepende na yun sa tuner. Tapos yung AFR hindi puro 12.8 palagi. So madalas kasi ganun. Meron kaming numbers na sinusunod, nakadepende sa motor, nakadepende sa grab. Yung gagawin natin, remap with dyno tune. Hindi naman porke may dyno, malaking tulin agad. Nakadepende pa rin yun sa tuner. Ang dyno kasi tools lang yan para maging safe. Tapos nakadepende pa rin sa dyno. Iba-ibang klase ang dyno. Merong roller lang, meron dyno bed, meron dyno pro, dyno jet, dyno star. So madami yun na klase ng tools. Yun, kahit anong ganda ng dyno mo, nakadepende pa rin ang resulta sa tuner. Yun na talaga. Ako, mas mahalaga sa akin yung experience kaysa sa dyno. Kunin na natin yung baseline. Ilan yung horsepower and torque before remap. Ito yung before remap, nag-peak siya sa 11.8
horsepower, then 12.1 yung torque. Yan yung pinaka-baseline natin. Check natin mamaya after remap kung mag-gain pa ba siya or mag-i-improve. Tapos isa pa pala, baka sabihin nyo mababa or mataas yung horsepower and torque. Yung resulta, iba-ibang dyno, iba-ibang resulta. Pwedeng itong 11.8, pag niran natin sa ibang dyno ngayon, pwedeng 15, pwedeng 20. Pero hindi ibig sabihin ay tutulin. Nakadepende yun sa dyno. Reference lang to. Reference Para point. makita natin kung nag-improve o hindi. Iraran ko pa ng ilan para makuha natin yung sagad. Ito yung pinaka-baseline. Nakailang run kami, tapos ito yung nakuha niyang sagad. Yan yung pinaka-peak, 12.8. Makikita nyo, dalawang before remap, then 12.8, 12.8, 12.8, 12.9. Diyan tayo magbe-base para after remap, mapag-compare natin. Tsaka at the same time, yan yung reference namin. Pero yun nga, dito sa dyno namin, based sa experience namin, lalo pagka mga race bike ang ginagawa namin, 0.5 horsepower na palaking bagay na. Yung 0.5 horsepower dito sa dyno namin, pwede siyang 1 horsepower or 2 horsepower sa ibang dyno. Pinakamahalaga sa amin, alam namin, yung 0.5 na palaking bagay na. Yun nga, ang resulta kasi, iba-iba. Iba-ibang dyno, iba-ibang resulta. Sa hangin ng gulong, may factor din. Tire pressure, meron kami sinusunod kada magdadayono kami dito. Para, kumari, ADV 160, tapos ibang ADV 160, same dapat ng tire pressure para yung results accurate. Pag kasi nagdayono ka ng mataas yung tire pressure, possible tumaas din yung resulta. Meron kaming baseline ng tire lahat. pressure. Lalo sa mga race bike, lagi kami naliligaw dyan dati. Ngayon, alam na namin, lesson learned. Although, ano pa din naman, mag-i-improve pa din naman, tsaka matutunan mo pa rin. Pero kumari, nagre-research and development ka, kailangan same yung tire pressure mo. Para yung results, same lang din. Alam mo na kung may gain or... Oo. Baka mamaya Malilito. bumagal, pero mataas pala yung Oo. tire pressure mo, tumaas ang horsepower. Pero pag testing mo, babagal naman. Isa yun sa mga factor. Ito yung laman ng ECU mo. Tawag dito base map. Ito yung ignition timing, ito yung fuel via intake air pressure, then throttle position sensor, limiters, nandyan na lahat. Nasa tuner na lang yan. Kumbaga, kahit 10 tuner ang magtono ng ganitong base map, iba-iba pa ding resulta yun. Tune muna natin. Sige. Secret tune. Hindi, joke lang. Lahat ng motor meron kami dito. So, meron kami ADB, lahat meron. Tapos, bago kami maggawa ng motor, tulad nito, remap, meron kami nagawang baseline doon. Anong pinakamagandang mapa para doon. Pero, yun kasi, after namin maload yung base map, magko-custom mapping pa din kami. mag-adjust So, talaga. iba-ibang motor, kahit same set, same pipe, same odo, iba-iba pa din ang tuning yun. Walang, Custom. kumbaga, itong base map, load lang. Oo. Walang Direkta ganun, na. hindi totoo yun. Iba-iba pa din yan. Tapos, ang basis niya, Ikier, syempre, yung graph, yung resulta. Pinakamahalagang base namin, yung sariling motor namin. Di ba nakita mo yung iyan, yung Giorno? Oo. Yung Giorno, napakadami na nagtatanong CV10 remap. Hindi pa namin tinatanggap kasi di pa kami masaya dun sa resulta. Pero konting-konti na R&D lang. ba? Konting-konti na lang. Lapit na, konting R&D na lang. Tarahin ko lang to. Oh, sige. Pakita ko muna yung mga race bike ni Kieran dito. Yan, yung Click Aerox, Click 160, tsaka yung M3. 4-feet, overall champion. K-Works Giorno. Yan, no? K-Works Giorno. Dito yung sa mga maintenance. Ito. Tol. Balik tayo doon, ginagawa na Kieran yung mapping. Sa remap kasi, ang disadvantage niya sa Racing ECU, Racing ECU live tuning. One click, magbabago na agad yung mapping, tsaka yung lahat. Magbabago na agad. Sa remap naman, kada run mo, adjust ka dito sa base map mo, tapos yan, loading, siguro 10 minutes to 15 minutes. Nakadepende sa motor. Tulad ng mga click dito, yan, mabibilis yan. Bilis lang. Sa 160, yan, medyo matagal. Yung 77, kanina pa. Tapos ano yan, pagka load, lagay mo ulit sa operating temp, tapos run, grab, tapos adjust ulit, paulit-ulit na medyo matagal. Hindi siya basta-basta. Tsaka sa remap, mas mahalaga yung kung marunong ka makiramdam. Kaya yung mga gusto mag-remap ng mga kaibigan ko, laging sinasabi ko mag-aral muna sa Racing ECU. Tapos yung syempre experience, pakiramdam, pinakamaganda racetrack para safe. Maganda, sariling tono mo, sariling sakay mo, sariling gawa mo. Kada adjust mo, nararamdaman mo mismo. Pag ganitong mga remap, basic na lang. Kumbaga, pag hawak pala ng throttle, alam mo na agad anong kulang, anong problema. Kasi hindi naman lahat nakukuha sa tools. Kahit yung sa A-Racer kasi meron mga AF2, AF3, yun, okay din yun. Hintayin na lang namin mag-load, tapos test. Adjust ulit, tapos load ulit. Hanggang sa makuha yung pinakamalakas na tune ng ECU. Sa isang motor, nakakaano ako. Siguro minimum
base maps. Minsan may makulit na motor, inaabot ngayon 8, napakatagal. Tulad kanina, yung taga Bulacan, para inaabot isang oras yun. Tagal na. Pati yung ano pala, yung sa mga naka-pipe na adjustable. Katulad kanina din, nakita mo naman, di ba? Yung mga adjustable pipe, kinukuha muna namin anong gusto ng motor. Hindi porket full open, hindi porket maingay, power na agad. Nagkakaroon din ng power loss. So kami, kinukuha namin, anong pinakagusto ng motor nyo, anong pinakamagandang resulta. Doon tayo magtotono. Pero minsan, may customer gusto talaga full open. pwede naman. Doon natin itotono. Choice nyo naman yun, motor nyo yun Temperature pala, importante din para pare-parehas. Ito nandito naman lahat. Humid, temperature, lahat. Tsaka sa remap, hindi puro full throttle lang full throttle. Kung mapapansin mo, yung kanina ulit, yung mga tinuno ko, di ba nagsisimula ko sa 10%. Lahat tinotono muna, 10% hanggang 90%. Pag okay na yun, tsaka ako tinitira yung full throttle. Paglabas mo naman, hindi ka naman naka full throttle lang lagi. Kaya dapat lahat ng RPM range. Oo, totono mo. Niload pa lang namin yung base map. So, yun nga, yung kanina 12.8. Ito yung 12.8 kanina. So, ngayon yan, 13.3 na agad. Nag-gain na agad ng 0.5. Pero lagi kasi madalas, lalo sa social media, nakatingin lang sila sa peak. Anong horsepower ng motor mo? Laging ganun. Pero mahalaga kasi yung graph. Tulad dito, sa 8K RPM, 10.8 horsepower kanina. Then ngayon, 12.2 pala. Yan yung graph. Yun nga, madalas kasi sa social media, laging peak lang yung tinitingnan. Pero mas mahalaga yung graph. Kunwari lang kunwari 10 horsepower. Then after remap, 10 horsepower din. Pero yung graph nung before, pagka 10 horsepower, bagsak. Pero yung after remap, pagka 10, patag na. So mas matulin pa din yan. Per RPM yung horsepower, yun ang titingnan mo, hindi yung peak. Yung peak, ano lang yun, yung pinakamataas lang. Okay, na nakuha niya. Pwedeng mataas, pero pagka higher RPM na, bagsak na, compare dun sa stock. Ito, nag-adjust na ako, custom map. Ito naman yung ilo-load natin. Tapos ayan, may pangalan na, Motobiz. So lahat, iba-ibang motor nandito, plate number, lahat ng custom map nandito. Ito yung final na mapping natin. Ito na yung resulta ng after remap. Apat o 5 mapa yata. Motobiz ADV 160 before remap and after remap. Ito yung peak. Ibig sabihin ng peak, yan yung pinakamataas na nakuha niya. Yung horsepower kanina, 12.8, din yung torque, 12.82. Then yung ngayon, horsepower from 12.8 naging 13.5. Then yung torque ay 12.2 naging 13.3. Pero ayun nga, yung tulad ng sinabi ko, hindi tayo puro peak lang. Kasi tulad dito, 4 lines yan. So, yung red, yan yung horsepower. Blue, yan yung torque. Yung manipis na line, yan yung kanina. Then yung makapal, yan yung ngayon, yung after remap. Tulad dito, 7,550 RPM. 12.7 horsepower kanina. Ngayon ay 13.4. Then dito naman sa 7.8 RPM, 11.5 horsepower kanina. Ngayon 13. So doon pa lang napakalaki na. Tapos dito naman sa 8K RPM, 10.7 horsepower yung kanina. Then ngayon 12.5. Almost 2 horsepower, 1.8. Lagi kong sinasabi, hindi tayo pwede mag-base sa peak horsepower. So doon tayo sa graph. Nandito pala tol yung oras. Before remap 8:33 PM, after remap 9:31. Muntik na mag-isang oras. Tapos ito nga yung sinasabi ko, yung graph 12.8 pagdating dito, power loss na, bagsak na. Ngayon after remap, madami tayong in-adjust sa ignition, then sa buong base map dito, imbis na bumagsak siya, diretso siya. Diretso pa siya. Oo. So yun, makikita niyo yung clearance nito. Pati torque. Ito, yung mababa yan yung kanina. Lalo dito sa part na to. Ito. Tapos nandito na din yung results. Sa right side before remap, left side after remap. Dito na lahat. Power at wheels, power at engine, torque at engine. Pati temperature. Humid, nag-iba yung humid. Temperature, 31.2 degrees Celsius. Yung humid kanina, 74.3. Ngayon, 76.5. So yan, hindi tayo maliligaw. Nandiyan lahat. Print natin to para meron kang souvenir. Sige.
Yung remap, okay na. Kanina wala kasi kaming camera, napakadami na namin napag-usapan tungkol sa makina, tungkol sa CVT, sa langis. Lahat, si Motobiz na bahala mag-share sa inyo. Ano lang naman yun, kumbaga kung anong naituro ko, based lang din sa experience ko. Kasi yung mga motor niya, siya gumagawa. Tsaka lahat yun, remap, PC tuning, lahat yun 100% kami gumagawa. Nagkabiglaan tayo eh. Wala kang pasabi na pupunta ka. Kayo na lang ang nagsabi nung pupunta na ako. Eh, napakadami namin schedule ngayon. Kaya yun nga pala, sa mga pupunta, mas maganda, PM kayo sa page, then appointment. Kasi pag walk-in, nakakahiya kasi napakatagal mag-antay. PMS pa lang, CVT cleaning, ilang oras na. Isang oras, CVT cleaning lang. Eh, remap din. Matagal. Yung mahaba ang proseso talaga, kita niyo naman yung oras na ginugugol niya para ma-perfect yung tune. Ano lang tol, 58 minutes. 58 minutes lang. Tapos lahat ng services and products dito, tol. Basta kami gumawa, kami nagkabit, sa amin galing. Lumalaban kami kahit ilang taon na warranty. May mangyari mang masama, wag naman sana, kuwari nagre-remap, or kung ano mang ginagawa, may masira o maging problema. Sagot namin yon basta nandito kayo. Kahit pa buong motor, kaya namin palitan yan. Yun ang warranty niya. Lahat. Lahat ng gawa niya. Oo. Kung mapapansin mo kanina, yung mga customer, minsan gusto agad magbayad. Hindi namin pinagbabayad hanggat hindi na testing yung motor. Okay. So kung hindi sila masaya or hindi satisfied, libre na yun. Pero wala naman nangyaring ganun. Wala naman ganong case. Wala pa. Basta ayun, dito sa Team K-Works, hindi namin kayo papabayaan. Kung may gusto kayong adjustment or kung ano man, punta lang kayo dito. Mahirap pagka sa Messenger o Facebook kasi doon magtatanong. Dalhin nyo dito para magawa natin. Tol, thank you. Thank you. Morning, balik kami ni tatay. Punta kami kila kuya sa may Talisay naman. Nagpapagas pa siya. Sa Batangas din pala yung Talisay kila kuya. Kaya dito rin kami dumaan sa bypass ng Bukal. Si tatay, pinagsuot ko ng gloves. Walang gloves, may init sa kamay. Lalo pag natatraffic. Nagbablocker ako kay tatay para pag nagmisingit siya, lumilipat ng lane. Ako na hihinto. Kulit magmotor, di na signal pag nalipat ng lane. Nakakata na niya. Yan yung signal. Nakailangan mag-blocker. Mag-blocker tayo para hindi siya mabusinahan. Yun, signal, liliko na kami. Dito na pala kami. Ito na, kala kuya. Basta ito lang gagalaw na dyan din ito. Ito yung motor ni tatay, pinalitan namin ng side mirror. Tsaka yung brake switch, nasira din. Ay kuya, yung motor ni kuya, on the beat. Ito shop niya. Caps, Motorcycle Parts and Accessories Shop. Tatay. Hi guys! Yan, mga tinda niya, langis. Tapos mga pyesa, tornilyo, bawal daw utang, mga bawal. Yan, mga parts, mga langis. Gulong, mayroon din. Coolant, maintenance. Test. May gala kami dito. Pagka malamig na, sobrang init eh. Kakain dapat kami dito kaso sarado pala. Ito. Pahangin na lang muna kami. Ang ganda pala ng view dito. Kita yung Taal. Ganda ng view. Ayun, yung Taal. Yun. Sila tatay, sila kuya. Food trip muna kami dito. Yeah. Tay. Sarap oh. Morning, biyahe na kami. Ito pala yung kala kuya, arko ng trangka. Kaya, na kami. Pagka maliwa-liwanag na, bigyan ko kayo ng feedback doon sa remap ni Kier kung kamusta yung performance. Time check, 4:39 ng umaga. Dito na ako sa Manila. Medyo malapit-lapit na, ang tagal lumiwanag eh. Focus din muna ako sa pagdadrive kasi hindi ko pa kabisado dito eh. Lumusod lang naman ako sa maps. Nasundan ko lang yung monumento na nakalagay. Pagka dating kasi sa monumento, tanda ko na. Medyo nabibira-bira ko na din yung motor eh dito. Log-log kanina, kaya medyo may konting mga kasabayan na sasakyan. Ito na, sa monumento na. Pwede nang patayin yung maps. Maluwag ngayon sa EDSA kaso hindi natin na timing na umaga kasi maaga kung bumiyahe. Hindi pa mga medyo late ang biyahe mo kung may traffic. Pero feeling ko wala rin talaga kasi nga ngayon Friday, ang Holy Week. Ubus talaga tao dyan. So far okay naman yung remap. Ayan na lang, hintayin mo na magliwanag. Ang hirap mag-focus eh. Hindi ko kabisado yung mga butas dito, mga kalsada rito. Plus 6 na ng umaga. Dito na tayo sa may Apalit na. Maliwanag na rin ngayon. Pwede ko na siguro mabigyan ng review. Although hindi ko pa natatry full throttle eh. Itong motor kasi ang daming kasabayan. Kahit dito masikip eh. Sige, try natin. Full throttle. Napakaramdaman ko yung power niya eh. Tayo lalagpas sa yellow.
sasakyan eh, pero try natin. Sige. Ang lakas. Yung RPM range niya. Ang lakas oh. May puwersa pa rin sa dulo. Lahat ng RPM range niya, meron siyang binibigay na puwersa. Wala yuko-yuko, ganun lang. Normal riding lang. Maganda to, matesting ng New Yuan, dun sa may New Clark City. Siguro kapag nagka-time, pwede natin i-try doon. Matest ko talaga yung full potential niya. Bago din kasi yung center spring nito ni ADV, yung NCY. So ginawa kapag gano'n, nagbibigat ako ng bola kasi sobrang tigas pa na minsan pag yung dati mong bola na magaan, hindi na makatulak yung bola. Hindi na yan mapiga yung center spring pag bago. Sakto rin, na-break-in ko din. Hindi nga lang gano'n nakakapag full throttle kasi alam nyo naman yung daan. Walang maluwag. Yun nga lang yung maluwag eh. Dito sa may apalit. Pero yung throttle response niya maganda. Wala namang problema yung remap ni Marco. Kita din naman dun sa graph. Consistent din yung power delivery. Mas in-improve lang ni Kier. Kumbaga min-maximize niya lalo. Safe pa rin yung makina ng motor. Pagka medyo matagal-gal ko na nagamit itong bagong remap, gagawin ko siya ng vlog. I-update ko kaya kumbaga. Dito na tapusin yung vlog. Malapit na rin naman to sa amin. Ilang kilometers na lang. Maliliw pang konti. Home base, Pampanga. Next year ulit. Pagka mahal na araw. Sarap bumiyahe pala na mahal na araw.